Paano kung nagkamali ka, Armenia? Paano kung inaakala mong matatanggap ka ng tatang mo tapos hindi pala? Paano kung patayin ka pala niya, ha? Hindi mo magagawa yan. Dahil wala akong dapat maalala at maramdaman sa'yo. Dahil lalabanan talaga kita. Tandaan mo yan! Balaan mo ang mga manunugis at buyagan. Magsanib puwersa kayo laban sa aswang na ito at sa mga bago niyang alagad! Sa tingin niyo ba ay totoo ang reincarnation? Sa totoo lang para sa akin, parang hindi naman ito totoo. Pero sa bahay kasi ng lola at lola ko sa probinsya, merong estatwa ng mabangis na hayop at meron itong suot na kwintas. Para itong taong lobo pero ang sabi ng lolo at lola ko, yun daw ay sarut. At dahil naitanong ko sa kanila ang tungkol sa ganon, nagbahagi sila ng kwentong kailan may hinding-hindi ko makakalimutan. At yon ay ang kwento ng tiyahin pa ng lola ko. Kaya masyadong matagal na ito nung nangyari. Para maisalaysay ko ito ng maayos at mabigyan ng linaw sa inyo, ang gagamitin kong point of view ay sa tiyahin ng lola ko na si Lola Armenia. Upang lubos na maunawaan ng lahat, ako po si Margaret. At ito, ang kwento ng tiyahin ng lola ko. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Armenia? Armenia, pumasok ko na dito. Masyado nang madilim dyan, malamig na dyan sa labas. O sige po, Nanang. Ilalagay ko lang po sa ilalim ng bahay itong mga panggatong natin. O siya, sige. Ilagay mo na at pumasok ka na dito agad, ha? Opo, ito na po, Nanang. Para naman po bukas, hindi na po kailangan maghanapan ng panggatong. O, sige na. At maraming salamat, ha? Pero dahil gabi na, pumasok ka na dito. O, sige po, Nanang. Oh, Nanang, naririnig niyo po yun? Umaalulong na naman yung mga aso. Naku, ayan na naman ata siya. Kaya nga pinapasok na agad kita dito sa loob eh. Delikado kasi doon sa labas. Nanang, ano po yun? Bakit po ganun yung tunog niya? Para pong malaking hayop na kayang kumain ng tao. Kaya nga doon tayo sa taas ng bahay. At kailangan nating magtago. Kaya huwag kang maingay, ha? Isinara ni Nanang ang pintuan ng bahay na gawa lamang sa kahoy. Kabadong-kabado siyang nakasilip roon nang makaakyat na kami sa itaas na bahagi ng bahay. At habang sinisilip namin ang pintuan, bigla na lang itong kinalabog. Binabangga ito ng halimaw sa labas at wala kaming magawang mag-ina noon kundi ang magyakapan at umiyak na lang. Nanang, ano na pong gagawin natin? Shh! Huwag kang maingay, anak. Magtago lang tayo dito. Teka sandali. Susubukan ko siyang bulangan ng sumpa sa hangin. Pumikit ang nanay ko at umusal ng kakaibang salita. Habang bumubulong siya ng mabilis, tumatagaktak ang pawis niya at tumulo rin ang mga luha sa kanyang mga mata. Sa kasamaang palad ay nasira pa rin ang pintuan at pumasok ang isang malaking halimaw. Malaking asong nakatayo na may matutulis na pangil. Pula ang mga mata at mahahaba ang kanyang mga kuko. Hindi tatalab sa akin ang kulang mo yan, babae. Kaya huwag mo nang pagurin ang sarili mo. Panahon na para lisanin mo ang mundong ito. Tapos na ang obligasyon mo bilang ina ng batang yan. Hindi mo masasaktan ng anak ko tulad ng sinabi mo noon. Armenia! Armenia, tumakas ka na! Ngayon na! Pero Nanang, hindi po kita iiwan. Huwag ka mag-alala. Hindi ko pa siya papatayin sa ngayon. Pero gusto ko may babaunin siya inanakit sa kanyang paglaki. Kaya sa harapan niya, mamamatay ka! Wag! Nanang! Bakit mo sinasaktan ng nanang ko? Panoorin mo, Pemelina! Panoorin mo kung paano ko tanggalan ng puso ang nanang mo! Nanang! Hayop ka! Bakit mo pinatay ang nanang ko?
papatayin kita sa oras na maalala mo ang lahat ng ginawa mo sa angkan ko! Ano pong pinagsasasabi mo? Wala naman akong ginagawang masama sa iyo ah! Huwag kang mag-alala, bata. Malalaman mo rin yan pagbalik ng alaala mo. At sa oras na balikan ka ng alaala na yun, papatayin na kita! Matapos niyang sabihin yon ay umalis siya na dala ang puso ng nanang ko. Kitang-kita ko pa sa anino niya sa liwanag ng buwan kung paano niya ngat-ngati ng pusong yon. Sobrang sakit ang napagdaanan ko sa araw na yon at hindi ko maintindihan ang mga sinabi niya sa akin. Tinawag niya rin ako sa ibang pangalan. At ang masakla pa, hindi lang nanang ko ang pinatay niya, kundi marami pa sa mga kalahi namin. Sobrang lagim ang nangyari sa angka namin nung gabing yon at naghahangad ng paghihiganti ang bawat isa sa amin. Pero ang sabi ng kapatid ng nanay kong si Tia Esther, kailangan na daw naming umalis. Ayaw niyang lumaki ako sa lugar na yon. Kaya nang mailibing na ang nanang ko, umalis na nga kami. Tia, saan po tayo pupunta? Iiwanan na po ba natin si Nanang doon? Hindi ka na kayang protektahan ng nanang mo, Armenia. Hindi ba't sabi mo, hihintayin ka ng sarot na yun na lumaki at makaalala? Sa palagay ko kasi, sa paglaki mo talaga may maaalala ka. Kaya hindi ka pwedeng lumaki sa lugar na alam na niya. Pero Tia, hindi naman tayo tanggap ng mga tao sa babae. Hindi tayo pupunta roon, Armenia. Pipili tayo ng lugar na walang nakakakilala sa atin. Tulad ng sabi niya ay pumunta nga kami sa lugar na kahit isa sa mga taong naroon, hindi talaga kami kilala. Sa lugar na yon, maraming ang tao. May mga batang malayang naglalaro. At tamang tingin lang ako sa mga pagkain nila na sa palagay ko ay sobrang sarap para sa akin. Tia, gusto ko rin pong kumain ng ganun. Pwede po ba? Armenia kasi, binibili yan eh. Kailangan natin ng salapi para makabili ng ganyan. Ang kaso wala nga tayong ganun eh. Tia, paano po ba ako magkakaroon ng salapi? Hayaan mo, maghahanap tayo ng paraan. Pero hindi pa sa ngayon, ha? Pero Tia, gusto ko po talaga nun. Pero wala nga tayong pambili, Armenia. Ang mabuti pa halika na. Huwag mo nang ipilit ang hindi natin aray ko. Ano ba naman yan? Hindi ka ba marunong magdaan-daan? Nako, pasensya ka na po. Hindi ko sinasadya Halika na, Armenia. O teka sandali, ano pala laman yan? Ito. Wala ito. Gamit lang namin ito. Huwag mo nang pagkainteresan dahil hindi naman ito importante. Sigurado ka? Pero hindi ako kumbinsido na hindi yan importante. Malakas ang kutob ko na may kakaiba sa bayong na yan. Ipakita mo sa akin yung laman. Akin na, patingin ako. Teka nga, sandali. Sino ka ba ha? Gamit namin ito. Mga damit namin ito, yun lang. Ano pa bang pwedeng maging laman ito, ha? At saka, bitawan mo nga ang braso ko. Sige na, ilabas mo na yung laman yan. Sigurado ako may tinatago ka dyan kakaiba. Ilabas mo! Ano ka ba naman? Talaga bang hindi ka titigil? Bitawan mo nga ako, sasaktan na lang kita. Kung ayaw ko, may magagawa ka ba? Sige, ipagsisigawan ko dito na magnanakaw ka. Mga kabayan! Itong dalawa... Teka... Aray ko... Teka... Yung tiyan ko... Bumulong kasi ang tiyahin ko sa hangin at nagdulot yon ng pamimilipit ng lalaki sa sakit ng tiyan. Mabilis akong hinila ni Tia palayo sa lugar na yon. Pero nang may sapat na kaming kalayuan sa lalaking yon, huminto kami at lumingon. At nakita namin ang tao na tinulungan ng lalaking yon. Dahil doon, tuluyan na kaming umalis ng tiyahin ko. Nakarating kami sa lugar kung saan may mga taong gumagawa ng kanilang tahanan.
Naghahakot ng kahoy ang mga ito para gawing bahay. Dahil yon ang nakita namin, ginaya na namin sila. Gumawa rin kami ng sarili naming bahay at doon na nga kami nanatili. Pero ilang taon ang nakalipas, natuklasan ng mga tao na may lahi kaming mangkukulam. Kaya lumaki rin ako na kinatatakutan. Tia Esther, nakita ko po si Aling Sebang pala kanina. Galing po siya dito. Ano pong ginawa niya? Hayaan mo na yon, Armenia. Ang mabuti pa, pumunta ka na sa pamilihan. Bumili ka ng bigas doon. Bumili ho ng bigas? Saan ka po nakakuha ng salapi, Tia? Teka nga po, galing po ba to kay Aling Sebang? Paunang hulog niya yon sa serbisyo ko, Armenia. Pero Tia naman, hindi po ba ang sabi ko sa inyo, tumigil ka na po sa paggaganyan? Kasi kapag nalaman niya ng mga tao dito, lagot na naman tayo niyan. Yung taong ipapakulam ni Sebang, hindi naman taga rito. Kaya huwag ka nang matakot. Nasa malayong lugar pa yon. At hindi naman malalaman ng mga tao dito ang ginagawa ko. Ang mabuti pa umalis ka na. Gawin mo na lang yung inuutos ko. Pero Tia naman, makakasakit ka ng tao niyan eh. Hindi tayo pwedeng manakit ng tao, pero sila pwedeng malakit sa atin. Malupit ang mga tao, Armenia. Tingnan mo nga, wala pa nga tayong ginagawa sa kanila pero sinasaktan na nila tayo. Kahit magpakabuti ka pa, masama pa rin ang tingin nila sa atin. Dahil nga nagmula tayo sa angkan ng mga buyagan. Mangkukulam ka man o sa hindi, mangkukulam pa rin ang tingin nila sa atin. Tama na nga yung paglilinis mo sa pagkatao natin, Armenia. Kasi kahit anong gawin mo, mga mangkukulam pa rin tayo. Wala akong magagawa kung yon ang pagkatao ko. Pero bilang babaeng may dugong buyagan, baliktad naman ang ginagawa ko. Ang buyagan nga po pala ay isang uri ng mangkukulam. Isa siyang tao na may kapangyarihang mangkulam o manakit gamit ang mahika. Pero kahit ganon ang pagkakakilanlan nila sa isang buyagan, mas mahilig ako sa halamang gamot at pasikreto akong tumulong sa mga tao. Sa mga bata ako dinadaan ng ganong pagtulong at hindi ko rin alam kung paano ako nagkaroon ng ganoong kaalaman. Basta ko na lang siya alam gawin. Hanggang sa isang araw, habang naglalaba ako sa ilog at malayo pa yon sa tirahan namin, may lalaking nakatayo sa likuran ko. Isang lalaking ubod ng pamilyar sa akin. Ang mukha at tindig niya, pero ang damit niya ay halatang makaluma. Magandang araw po. May kailangan ka... anong ginagawa mo? Bakit mo ako sinasakal? Bitawan mo ako! Bumabalik na ba yung alaala mo, Emelina? Naalala mo na ba kung sino ako? Ano? Ikaw yung... Bitawan mo ako! Hindi kita kilala at wala akong naaalala na kahit na ano. Tulong! Tia, tulungan niyo ako! Alam kong pinipigilan mo yung sarili mo na may maalala. Pero dahil ngayon nakita mo na ako, hindi mo na matatakasan na alaalang yon. At ipapakita ko sa'yo ang resulta ng ginawa mo sa akin. Ano ba pinagsasasabi mo? Hindi kita maintindihan at ano bang dapat kong maalala? Magandang tanong yan. O sige, ipapaalala ko sa'yo para mas mapaiksi ko lalo ang buhay mo. Tumigil ka na. Hindi ko alam mga pinagsasasabi mo. Kabisado ko naman ang buhay ko eh. At alam ko kung paano ako lumaki. Wala akong dapat maalala dahil wala akong sinasaktan. Wala akong alam sa binibintang mo sa akin ngayon. Imposibleng makasakit ako. Bibitawan mo ako. Sa sobra kong pagpupumiglas ay nagawa ko siyang sipain sa harapan niya. Nasaktan siya pero hindi niya nabitawan ang leeg ko. Hindi naman niya masyadong hinigpitan yon. Kaya kahit papano ay nakahinga ako. Pero bigla niya akong hinagis at tumilapon ako sa tubig. Masyadong malalim yon at hirap na hirap akong umahon. Pero kahit papano ay nagawa ko ring lumangoy at paubo-ubo akong umahon sa kabilang pampang. Nang tingnan ko ang kinaroroonan niya, wala na siya roon. Dali-dali akong tumayo at lumangoy ulit sa kabilang pampang.
Mabilis akong umahon at tumakbo palayo mula sa ilog na yon. Iniwan ko na ang mga damit na nilalabhan ko at humahangos akong umuwi sa bahay. Tia! Tutulungan niyo po ako! Oh, Armenia! Ano bang nangyari sa'yo at bakit basang-basa ka? Tapos sinihingal ka pa. Abe, may nangyari ba sa'yo sa ilog? Tia, nakita na niya ako. Sinakal pa nga niya ako eh. Ano bang pinagsasasabi mo, Armenia? Sino bang nakakita sa'yo? Nakita po ako ng aswang na sarot, Tia. Sinakal niya po ako. At sinabi niya po sa akin na may dapat daw akong maalala. Tia, ano po ba yung dapat kong maalala? Hindi ko na kasi talaga maintindihan yung tinutukoy niya eh. Diyos ko naman, natuntun ka na naman niya, Armenia. Naku, kung ganun, kailangan na naman nating umalis dito. Ora mismo. Pero Tia, sandali lang. Gusto ko po talagang maintindihan ang lahat. Hindi na wala sa alaala ko ang sinabi ng sarot sa akin noon. Pero alam ko pong bata pa po ako noon. At hindi naman siguro ako makakagawa ng ikakagalit niya sa akin. Hindi ko rin alam, Armenia. Lahat kami hindi namin alam kung ano ang tinutukoy niya. Ang alam lang namin ay may nilagay siyang sumpa sa'yo. At yun nga ang alaalang yon. Kahit nasa tiyan ka pa nga lang ng nanay mo may binanggit na siyang nakaraan. Ano ho? Nung nasa tiyan pa lang ako ng nanay ko? Oo, Armenia. Buntis noon ang nanay mo. Sinugod na kami ng sarot na yon. Hinawakan niya ang tiyan ng nanay mo at naglagay siya ng sumpa. Na mamahalin mo raw siya ulit paglaki mo at saka kanya papatayin. Maaalala mo raw ang nakaraan at magtutuos daw kayong dalawa. Ang sabi pa nga niya kahit ano daw ang gawin mo, hindi ka makakataka sa alaala na yon. Tia, Diyos ko, ang hirap po talagang intindihin. Ano po ba kasing ginawa ko sa taong yun? Kaya nga ang naisip ko baka may nakaraang buhay ka. Pero hindi rin naman ako sigurado kung totoo ang ganon. Ibig sabihin po ba nun, nabubuhay tayo ulit? Na itong kaluluwa natin na kapag namatay tayo, nagiging kaluluwa ng panibagong sanggol? Hindi ko nga alam, Armenia. Hindi ko talaga alam kung anong nangyayari sa mga kaluluwa natin kapag namatay tayo. Kung totoo nga ba na pupunta tayo sa langit kung mabuti tayong tao, o mapupunta tayo sa impyerno kung masama tayo. Kahit nga ang pinakamalakas na mangkukulam sa mundo hindi kayang patunayan ang mga bagay na yon. Pero kung sa bagay, posible ang itim na mahika. Kaya ko ngang gawin yun at makakaya mo rin yon pagdating ng araw. Ay nako, ang mabuti pa bago magdilim umalis na tayo. Mag-impake ka na ng mga gamit mo, Armenia. Pero, teka lang po, Tia. Di ba po ang sabi niyo, isang manunugis ang tatang ko? At bakit naman nasali sa usapan niyang tatang mo? Kasi kung manunugis po siya, sigurado may kilala siyang albularyo. At naniniwala po ako na matutulungan nila tayo. At ano namang ibig mong sabihin Armenia? Hahanapin mo ang pamilya ng tatang mo? Abay hindi lang sila manunugis ng aswang. Manunugis rin sila ng mga mangkukulam. Ho? Pero bakit binuntis niya ang nanang ko imbis na patayin? Dahil ang alam ko nagmamahalan naman ng mga magulang ko at hindi po sila nag-aaway. Hindi sila nagmamahalan, Armenia. Ho? Hindi mahal ng tatang mo ang nanang mo. Kaya ka lang nabuo dahil sa gayuma. Ano ho? Gayuma? Sinasabi niyo po bang ginayuma ng nanang ko ang tatang ko? Yan nga ang bagay na hindi ko maintindihan sa lolo at lola namin. Ang sabi nila may isang manlalakbay silang nakausap. At ang sabi daw ng manlalakbay na yun sa kanila, kailangan ng anak ng kapatid ko may dugong albularyo para daw makalaban sa sarot na nagbigay ng banta sa angka natin. Anak ng albularyo ang tatang mo, kaya siya ang pinili ng lola at lolo ko na maging ama mo. At pagkatapos po nun, ano po nangyari sa tatang ko? Bumalik na siya sa sarili niyang pamilya. Matapos mapuksa yung kulam sa kanya, sa tulong na din ng mga kaanak niya.
Hindi na rin kami lumaban dahil nga buntis na ang nanang mo. Ibig sabihin po ba nun, iniwan niya si nanang na buntis? Sa madaling salita, walang pakialam ang tatay mo sa'yo, Armenia. Kaya wag mo nang hangarin pang humingi ng tulong sa kanila. Baka bihagin lang tayo ng mga yun at parusahan dahil nga kalaban nila ang lahi natin. Ang mabuti pa itigil na natin itong usapan natin na ito. Sige na, kumilos ka na't aalis na tayo. Maayos na sana ang buhay namin ng tiyahin ko sa lugar na yon. Kahit na maraming taong may ayaw sa amin, wala naman kaming magagawa kundi ang lisanin na lang ito. Muli kaming nakipagsapalaran sa ibang lugar, pero mahirap makipagsabayan sa mga tao roon dahil nga higit na mas mataas ang antas nila sa buhay. Kaya umalis kami ulit roon at napadpad na naman sa ibang lugar. Ay, bagong lugar, bagong bahay, at saka bagong buhay na naman, tiya. Ano na naman po kayang hanap buhay natin dito? Sana naman hindi na pananakit ng kapwa. Kasi tiya, kailangan mo na talagang tumigil sa pangkukulam Oo na. Sisikapin na lang nating mamuhay sa ibang paraan. Baka kasi nararamdaman din ng aswang na yun ang kakayahan ko kung lagi ko itong ginagamit. Ay, salamat, tiya. Mabuti naman po naisip mo yan. Pangako po, tiya, tutulungan po kita. Gayahin natin yung mga tao dito. Susubukan ko pong magtanong-tanong kung paano sila nagkakaroon ng salapi. Sige. Tama yung naisip mo, Armenia. Naging maayos nga ang buhay namin roon. Iba sa lugar na pinanggalingan na namin. Doon naman, nagkaroon kami ng mga kaibigan at mga taong talagang tinanggap kami. Pero nang humantong ako sa edad na 17, biglang dinalaw ako ng isang panaginip. At ang laman nito ay ang lalaking sinakal ko sa unang lugar na tinirhan namin. Sa panaginip na yon, hindi siya masama. Nakangiti siya at binibigyan ako ng roses na puti. Hindi siya nakakatakot roon. Sa katunayan nga, sa panaginip na yon, gustong gusto ko ang mga ngiti niya. Ay, ano pang klaseng panaginip yun? Bakit hindi galit sa akin yung taong pinagbibintangan akong may ginawang kasalanan sa kanya? Oy, Armenia! Ayos ka lang ba dyan? Bakit parang tulala ka na naman dyan? Kasi po, tiya, ang totoo po niyan, napanaginipan ko po yung sarot kagabi. Yung nasa katawang tao po siya. Ano? Napanaginipan mo? At ano naman ang nangyari sa panaginip mo? Tiya, ang layo nga po sa katotohanan nun Galit sa akin yung sarot na yun, pero sa panaginip ko, nililigawan niya ako Ano ka mo? Nililigawan ka niya, Armenia? Bakit naman niya gagawin yun kung galit nga siya sa'yo? Kaya nga po ang sabi ko sa inyo, di ba? Malayo sa katotohanan. Siguro dahil hindi ko lang makalimutan yung mukha niya. Ang gwapo po kasi. Pero, sandali nga po, tiya. Kung may dating buhay ako, ganun din po ba siya? Kasi sa totoo lang, parang kaedad ko lang siya Ay nako, napaka-imposible niyan, Armenia. Binigyan ka nga niya ng sumpa sa sinapupunan ng nanay mo, hindi ba? At nakatali siya sa nakaraan dahil sa galit niya. At sigurado ako, hindi tumatanda ang taong yon. Ano po? Posible po ba yun? Baka naman nagpapanggap lang siyang binata sa mga mata mo. Kung mula po noon na buhay pa rin siya, ilang taon na po kaya siya ngayon? Di ibig sabihin pala niyan, mahirap talaga siyang patayin? Mahirap talaga siyang kalaban, Armenia. Kaya nga, di ba, takas tayo ng takas. Sinubukan naman siyang harapin ng mga mangkukulam. Pero tingnan mo kung anong nangyari. Nabawasan lang tayo. Sa lahat ng aswang na alam ko, yung sarot na yon ang pinakamahirap na kalaban. Dahil sa palagay ko namumuhay talaga siya ng mahabang panahon. At yun ang dahilan kung bakit siya malakas. Isang malalim na hininga lang ang pinakawalan ko. Ang panaginip na yon, hindi lang isang beses na nangyari. Umulit ito ng umulit. At sa panaginip na yon,
nararamdaman ko ang nabuong pagmamahalan. Para bang naiiwan ito sa katawan ko at nakakaramdam ng ganon sa dibdib ko. Para sa akin kakaiba yon, kaya nasabi ko na naman ulit yon sa tiyahin ko. Ano ka mo? May nabubuong galak sa puso mo na parang nagmamahal ka at laging yung lalaking yon ang laman ng panaginip mo. Opo, tiya sa tingin niyo po, ano po bang ibig sabihin ng mga panaginip na yon? Ay nako Armenia, huwag kang madadala sa kung ano ang mga nakikita mo sa panaginip. Mukhang patibong yan at baka yan ang paraan niya para may maalala ka. At kapag may naalala ka, hindi ka naligtas. Ano na pong gagawin ko, tiya? Abay, hindi ko din alam. Ang alam ko lang ay natatakot ako ngayon. Paano kaya kung mag-aral ka ulit lumaban? Lumaban ho? Abay, oo. Para madepensahan mo ang sarili mo sa oras na makita mo siya ulit at saktan ka niya. Yun nga ang ginawa namin ng tiyahin ko. Saktong may nakilala rin kaming taong magaling sa ganon. At siya rin ang nagturo sa aking lumaban. Nasabi rin namin sa kanya ang dahilan kung bakit kailangan ko yon. Pero hindi naman buong detalye. At dahil doon ay tinutukan niya ako hanggang sa matuto. 2 buwan ang nakalipas. Natuto na ako sa mga taktikang tinuro niya. Pero ang sabi niya, dahil aswang ang kalaban ko, kulang pa rin ang kakayahan ko na yon. Pero ang sabi ko naman, ang importante kahit papano may laban ako. Tiya, halika na po. Maghapunan na po tayo. Teka lang Armenia. Naririnig mo ba yung mga ingay sa paligid? Opo, tiya. Alulong ng mga aso na naman yun At simula nang lumipat tayo sa lugar na to, ngayon ko lang din narinig yan. Bakit po, tiya? Natatakot ka po ba? Ikaw ba Armenia? Hindi. Hindi porket may kaalaman ka na para depensa ng sarili mo, magiging kampante ka na dyan. Aswang pa rin yun, Armenia. Tiya, alam ko ho. Pero ang sabi naman po ni Jose, mas lalo ako mapapahama kung takot ang paiiralin ko Sinagot niya lang ako ng buntong hininga at sandaling namayani ang katahimikan sa amin. At doon na namin narinig ang hiyawan ng mga tao sa labas. Tiya, naririnig niyo po ba yun? Bakit pa may umaatake sa mga tao sa labas? Naku Armenia, oo nga at hindi na biro yung mga sigaw nila. Diyos ko, tiya, paano kung mga sarot na naman yun? Hindi ko alam Armenia, kinakabahan nga ako dahil posibleng oo, posible ring hindi. Hindi lang naman sarot ang aswang sa mundo teka, hoy, Armenia, ano bang gagawin mo? Lalabas ka ba? Paano kung mga sarot nga yan? Kasi tiya, ibig sabihin po kasalanan ko kaya may nasasaktan. At hindi siya pwedeng mandamay ng iba lalo ng mga bata kung ako lang naman yung kailangan niya. Basta Armenia, hindi ka lalabas dahil delikado. Pero tiya, hindi ko sila pwedeng pabayaan. Ano bang kaya mo Armenia? Kaunting kaalaman lang ang meron ka. Ni mangkulam nga hindi mo pa kaya. Tapos haharap ka ngayon. Tiya, wag po kayong mag-alala. Wala pa naman akong naaalala Kaya hindi niya ako papatayin dahil hindi pa naman dumadating yung hinihintay niya. Hindi na niya ako napigilan nang umalis ako. Sa panahong yun ay puso ang espada. Pero hugis itak ito na mas mahaba lang. Bigay yun ang nagturo sa aking lumaban. At yun ang dala ko nang lumabas ako. Umalingaw-ngaw ang hiyawan ng mga tao roon. Madilim ang paligid. Pero may naaaninag ako kahit papano. Nakarinig rin ako ng angin ng isang mabangis na hayop. At yun ang dahilan kung bakit mabilis akong nilapitan ng tiyahin ko. At hinila ako para pumasok sa loob. Pero isang buntis noon ang humingi ng saklolo. Kaya naman inalis ko ang kamay ng tiyahin ko sa akin at tinakbo ang buntis na yon. Nang sasaktan na siya ng aswang, hinarang ko ang sarili ko roon. Armenia! Hayop ka talagang aswang ka! Manghihina ka! Mauubusan ka ng hininga! Luluha ka ng dugo! Tiya!
Aray ko! Ang hapdi ng likod ko, Tia! Umatras ka na, baka saktan ka niya! Manghihina kang aswang ka! Mauubusan ka ng hininga at luluha ka ng dugo! Inalalayan ako ng buntis noon na makatayo. Tapos tumakbo rin noon ang asawa niya at kinuha siya sa akin noong nakatayo na ako. Si Tia Esther naman, patuloy sa pagpapataw ng parusa sa aswang. Pero hindi yun ang aswang na pumatay sa nanay ko. Dahil iba ang wangis nito. Pero kahit ganon, alam kong naaapektuhan ito ng mga inuusal na mga salita ng tiyahin ko. Isa kasi siya sa malalakas na buyagan, kaya matindi ang epekto ng mga inuusal niyang salita sa aswang na yon. Yun nga lang, may limitasyon ng kakayahan ng isang buyagan. At ang ginagawa ng tiyahin ko, yun din mismo ang uubos sa kanya. Lumalapit ang aswang sa kanya na hirap, habang siya naman, patuloy na umuusal ng mga salitang nagpapahirap sa aswang, habang siya ay umaatras. Nang makita kong sinisikap ng aswang na malapitan siya, tumakbo naman ako at tinusok ng espada ang likuran ng aswang. Napaluhod ito sa sakit, pero nagawa pa rin itong abutin ako at ibagsak sa lupa. Hindi ako papatalo sa iyong aswang ka! Isa kang hangal! Hindi ako mapapatay ng ganitong patalim lang! Tingnan mo na maigi! Aninagin mo sa dilim! Kaya ko itong bunutin sa katawan ko! Anong klaseng nilalang ka? Bakit ba hindi ka mamatay-matay? Nararamdaman kong nananalaytay sa mga ugat mo ang dugo ng albularyo. Pero wala kang alam sa mga panlaban sa akin. Nararamdaman ko rin isa kang makukulam, pero wala kang kakayahan. Ngunit hindi kita pwedeng buhayin dahil lalakas ka sa oras na maging ganap kang buyagan. Lalong lumakas ang pag-usal ng tiyahin ko ng mga salita nang iangat niya ang sarili kong sandata. Itutusok niya ito mismo sa ulo ko, pero nahihirapan siya dahil sa epekto ng tiyahin ko sa kanya. Kinakapo siya ng hininga, pero nararamdaman ko ang dulo ng patalim sa pisngi ko. Alam kong ang tiyahin ko ay nanghihina na, at sa oras na mawalan siya ng malay, magiging katapusan ko na. Ang problema, hindi talaga ako makapalag. O sige, tingnan natin kung hanggang saan ang kaya nyo! Tingnan na lang natin! Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya mo! Mauubusan ka rin ng hininga! Kaya nga habang nandito pa ako, papatayin na kita! Dahil isa kang malaking banta sa lahi! May biglang tumusok na sandata sa likuran niya. Kasabay nun ang pagkuha ng isang kamay sa patalim na itutusok niya sa akin. Nang tingnan ko ang may gawa nun, si Jose pala yun. Ang taong nagturo sa akin kung paano lumaban sa aswang. Nakita kong may binuhos rin siyang tubig sa sugat nito. Hindi ko alam kung ano yon, pero umuusok ang katawan ng aswang at naging sanhiyo ng kamatayan niya. Si Tia Esther naman nun, nakita ko na lang sa lupa na nakabulagta. Gumapang na lang ako papunta sa kanya at saka sinuri siya. Nakita kong nagdudugo ang ilong niya, mga mata pati ang tenga niya. Humaguluhol ako ng iyak at tinulungan lang kami ng ibang taong mga nasaktan din ng aswang. Dinala kami sa loob ng bahay at isang ginang ang gumamot sa amin. Ang buntis naman nun kasama ang asawa niya. Umiiyak na nagpapasalamat sa amin. Naging maayos na ang lagay namin roon at pahinga lang ang kailangan at umalis rin ang mga ito. Nag-iwan ito ng isang lalagyan na ayon sa kanya ay may lamang tubig alat at yun ang binuhos niya sa sugat ng aswang. Tubig alat? Ito lang yung makakapatay sa aswang? Pero bakit? Ano bang meron sa tubig alat at kahinaan yun ng mga aswang? Ay, kung paano man nangyari yun, basta ang importante, meron akong nasagap na kaalaman. Nagpasya na akong mahiga noon, pero hindi ko magawa dahil may malaki akong sugat sa likod. Sigurado akong hulmang-hulma sa likuran ko ang kuko ng aswang. Iba yon sa aswang na nakita ko. Hugis tao lang ang aswang na nakasagupa namin. Mas mataas lang siya sa normal na tao. May mahabang mga kuko at mapupula ang mga mata. Hindi ko alam kung anong tawag sa ganong uri ng aswang. Dahil ang alam ko lang noon,
ay ang nag-iisang sarot. Habang iniisip ko ang mga napagdaanan namin kanina, naudlot naman ito nang biglang may sumipa sa pintuan ng bahay namin. Agad na naghurumentado sa kabaang dibdib ko nang makita ang isang paang humakbang papasok sa pintuan. Suot niya ang pinakamakalumang kasuotan noon. Yung tipong bahag lang, pero parang palda na rin at pagpasok niya, isang mahabang buhok ng lalaki ang bumungad sa akin. Ikaw? Paano mo ako natuntun dito? Huwag ka lumapit sa akin! Sasabuyan kita nito! Diyan ka lang! Sinabi ng diyan ka lang eh! Ang sarap mong pagmasdan sa lagay mo nangingisay sa takot. Bagay na gusto kong makita sa tuwing lalapit ako. At dapat ka lang matakot sa akin, Pemelina. Dapat lang sa'yo makaramdam ng ganyan. Ano bang kailangan mo? Diyan ka lang sabi eh! At hindi ako si Pemelina! Sino ba kasi yun? Sinabi ng diyan ka lang eh! Sasabuyin talaga kita nito! Gaano ka kasigurado na tatalab sa akin yung hawak mo, Pemelina? Walang kahit anong sandata o pangontra makakapatay sa akin. Sa tagal-tagal ng panahon na naghihintay ako sa'yo, marami ng manunugis ako nakasagupa. At ni isa sa kanila, walang nagtagumpay na patayin ako. Kaya sa simpleng tubig alat na yan, walang-wala na sa akin yan. Panoorin mo. Marahan niyang hinawakan ang lalagyan na hawak ng nanginginig kong kamay. At sa sobrang takot at gulat ko, habang nakabuka ng bahagya ang mga labi ko, tumulo rin ang luha ko habang pinagmamasda ng pagbuhos niya ng tubig alat sa sarili niyang mga kamay. Wala nga yung epekto sa kanya. At dahil doon ay nawawalan ako ng pag-asa na makaligtas mula sa kanya sa mga pagkakataong yon. Ang sabi mo, papatayin mo ako sa oras na maalala kita. At kapag ginawa mo yun ngayon, magiging walang silbi ang paghihintay mo sa gusto mong mangyari. Dahil wala pa rin akong naaalala. At kahit anong gawin mo, hindi kita maaalala. Talaga ba? Hindi mo maaalala ang pakiramdam na ganito? Anong ginagawa mo? Huwag mong hawakan ng leeg ko! Hindi mo kaya maging manhitsaplos ko, Pemelina. Rinig na rinig ko yung tibok ng puso mo. Hindi mo kaya magsinungaling sa katawan mo. Nandyan pa rin yung pananabik mo sa akin. Ano bang pananabik ang sinasabi mo? Alisin mo yung kamay mo! Wala akong nararamdaman na ganyan sa'yo. At kung meron naman akong nararamdaman sa'yo, galit yun! Nagkakamali ka, Pemelina. Hindi galit yung nararamdaman mo sa akin, kundi pagmamahal. Itinanim ko yan sa'yo. Kaya ramdam na ramdam mo yan ngayon. At hindi ka na makakatakas dyan. Bitawan mo leeg ko! Ngayon, ipaparamdam ko ulit sa'yo ang pakiramdam na pinapatay ka ng taong mahal mo. Hindi mangyayari yun. Isa ka nga sumangat kahit kailan hindi ko mararamdaman yung sinasabi mong pagmamahal. Hindi kita gugustuhin dahil masama kang nilalang. Hinigpitan niya ang paghawak sa leeg ko at nahirapan akong huminga noon. At habang hinihigpitan niya ang paghawak sa akin, mas lalo akong nangangapa sa hangin. Hindi na ako makapagsalita noon at ang tanging nagawa ko na lang ay ang tingnan siya sa mga namumula niyang mga mata at itulak ang braso niya palayo sa akin. Pero wala akong binatbat sa lakas niya, lalo na't inangat pa niya ako kaya talagang nadidiinan niya ng malala ang leeg ko. Bitawan mo ako! Tulungan niyo ako! Mabuti na lang talaga noon. Meron siyang hinihintay na mangyari sa akin. Kaya naging dahilan yon kung bakit kailangan niya akong ibaba. At itinulak na lang niya ako sa sulok. Napasalampak ako sa lupa at napahawak ako sa leeg ko. Nang tingnan ko naman siya, muli siyang bumalik sa normal at puno ng kalungkutan na ang nababasa ko sa mga mata niya. Hindi na ako nagsalita noon. Ininda ko na lang ang sakit sa buong katawan ko. At pinanood siyang tumalikod at lumabas ng bahay. Nang tuluyan na siyang umalis, doon ako muling umiyak. Diyos ko, ano ba klaseng sumpato? Bakit ako? Ano ba ginawa ko sa kanya dati? Masama ba akong tao? Malapit ba ako? Sino ba talaga siya? Kinabukasan naman, magang-maga ang mga sugat ko.
Binibisita lang kami ng ginang na gumamot sa amin. Pero laganap sa baryo ang lungkot ng mga tao. Maraming namatayan ng kaanak dahil sa atake ng aswang nung gabing yon. Nung magising naman ang tiyahin ko, mahinang-mahina siya. Sobrang putla niya pero pinili pa rin niyang suriin ako. Abay, sobrang taas ng lagnat mo, Armenia. May nainom ka na bang gamot? Opo, tiya. Pinainom na po ako ni Aling Elna. Ikaw po, tiya. Mahina ka pa. Sinagad mo naman kasi yung sarili mo kagabi eh. Kung hindi ko ginawa yan, Armenia, buhay ka pa kaya ngayon? Ginawa ko lang kung ano ang dapat. At ikaw, ang lalaki ng mga sugat mo sa likod. At sandali nga, bakit may pasayang leeg mo? Patingin nga ako. Bakit parang may naiwang malakas na enerhiya dito? Parang, alam na po ng sarot kung nasan tayo, tiya. Umatake siya dito kagabi. Ano? Mabuti na lang at hindi ka niya pinatay. Ano pang ginawa niya sa'yo, ha? Sinakal niya po ako, tiya. At tama po kayo. Kulang pa po ang natutunan ko para malabanan siya at humarap sa kahit sinong aswang. Masyado pa po akong mahina para iligtas yung sarili ko. Kulang po ako sa kaalaman at niwala akong ideya kung anong mga bagay ang pwedeng gamitin panlaban sa kanila. Kung yung aswang kagabi natabla ng tubig alat, yung tao pong yun hindi. Tiya, gusto kong malaman yung mga bagay na panlaban sa kanya. Pero paano mo naman malalaman yon? Maghahanap tayo sa taong maalam tungkol sa mga pangontra sa aswang. Sumpa lang naman ang kaya kong ibigay. Kaya nga po gusto ko pong mahanap ang tatang ko, tiya. Ayan na naman tayo, Armenia eh. Pagtungtong mo ng 18, magkakaroon ka ng kakayahang mangkulam. Bawat masamang salita na lalabas sa bibig mo laban sa taong ayaw mo, kahit hindi mo sinasadyang sabihin tatalab yun. Lalo na kung hindi mo alam kung paano ito kontrolin. Hindi ka tatanggapin ng tatang mo, Armenia. Paano po kung hinahanap din pala niya ako, tiya? Hindi niya lang ako makita dahil palipat-lipat tayo ng lugar. Tiya, sana naman maintindihan mo na gusto ko ring mabuhay. Ayokong mapatay ng aswang na yun dahil lang sa may galit siya sa nakaraang ako. Kaya, sige na po, tiya. Siya na lang po ang pag-asa natin eh. Sila lang po yung makakatulong sa atin. At gusto ko rin pong ipaghiganti ang lahi natin sa sarot na yun. Marami siyang pinatay ng mga kaanak natin. Nakalimutan niyo na po ba? Paano kung nagkamali ka, Armenia? Paano kung inaakala mong matatanggap ka ng tatang mo tapos hindi pala? Paano kung patayin ka pala niya, ha? Tiya, isa lang po ang alam ko. May mga dugong albularyo sila. At sigurado ako na hindi sila pumapatay ng tao. Lalo na't mas pinili ko naman na gumawa ng kabutihan kaysa sa gumawa ng masama. Kaya, sige na po, tiya. Pagbigyan niyo naman po ako. Hanapin na po natin yung tatang ko. Huminga na lang siya ng malalim noon at mahinang tumango. Tulad ng lagi naming ginagawa kapag natutuntun ako ng sarot na yon, nilisan na rin namin ang lugar na yon. Hindi nga lang naging madali para sa amin dahil napamahal na kami sa mga taong naroon. Pero wala silang magagawa dahil yon ang kailangan ko. Muli kaming naglakbay ng tiyahin ko. Hindi rin madali dahil kung noon mas namamalagi kami sa lugar na maraming tao. Sa pagkakataon namang yon ay babalik kami sa bundok. Naglalakbay kaming may baon na takot at hindi maiiwasang gagabihin kami sa daan. Sa tingin niyo po, tiya, saan po kaya sila nakatira? Hindi natin kailangang hanapin ang tatang mo. Alam ko kung saan sila nakatira. At sasabihin ko sa iyo, Armenia, ang pupuntahan natin ay isang grupo ng mga albularyo at manunugis. Ihanda mo na lang ang sarili mo pagkarating natin roon. Isang grupo po, tiya? Marami po sila? Oo, at tulad nating mga buyagan, may lugar ding puro albularyo at manunugis ang nakatira. At tulad nga ng sabi ko, ang kalaban nila ay mga aswang at mga tulad nating buyagan. At ayon sa kasaysayan ng mga angka natin, minsan na rin nagkaroon ng madugong labanan ng mga albularyo
manunugis at buyagan. Pero tiya, nagpapatuloy pa rin naman po ang dalawang lahi hanggang ngayon, hindi po ba? At kahit nung bata ako, hindi pa naman ako nakakarinig na may buyagan na inatake ng mga albularyo. O di kaya mga albularyo na inatake natin. Ibig sabihin lang po nun, yung sigalot na yun ng nakaraan, hindi na nila pinagtutuunan ng pansin. Kahit na, Armenia, kapag nakakita sila ng buyagan, papatayin pa rin nila yon. Sa totoo nga lang, hindi ko alam ang magiging kapalaran ko pagdating ko roon. Kung bubuhayin ba nila ako o hahayaan kang makasama o papatayin nila ako. Kasi ikaw lang ang kadugo nila eh. Natigilan ako sa sinabi niya. At talagang hindi ko naisip ang bagay na yon. Huminto ako sa paglalakad at hinarap siya. Hindi ko pa alam noon ang sasabihin ko. Pero huminga muna ako ng malalim. Saka siya binigyan ng pangako. Huwag kang mag-alala, tiya. Hindi ka naman po gumagawa ng masama, di ba? Buong buhay mo akong pinoprotektahan. Kaya po hindi rin kita pababayaan. Kaya ko pong patunayan sa kanila na hindi ka masamang buyagan. Dahil kinalimutan nyo na po yung magbigay ng serbisyo sa mga taong may gustong saktan. Pinili nyo na po yung pagiging mabuti. At dahil po doon, ipagtatanggol kita palagi. Ay nako, oo na, sige na. Basta para sa akin ang importante ay ikaw. Gusto ko na lagi kang ligtas. Halika na at mahaba-haba pang lalakarin natin. Pero habang naglalakbay kami, sa tuwing nagpapahinga kami ng tiyahin ko, nagpapakita sa akin ang lalaking yon. Sa tuwing nakikita ko siya ay umaalis kami agad. Maaaring sa pagkakataong yon, ligtas pa ako. Pero ang kinakatakot ko ay ang tiyahin ko. Baka kasi maisipan rin ng aswang na yon na bigyan ako ng sama ng loob sa pamamagitan ng pagpatay niya sa tiyahin ko. Katulad ng sama ng loob at galit na nararamdaman ko sa tuwing naaalala ko ang pagpatay niya sa nanang ko. Ano po, Chang? Nararamdaman niyo pa po ba siya? Nakaalis na po ba siya? Mukha namang wala na siya sa paligid. Bilisan na lang natin, Armenia. Kailangang bago magdilim, makarating na tayo sa lugar ng mga albularyo. Oo, sige po, tiya. Nauuhaw na rin po ako eh. Kailangan ko na rin po ng tubig. Huwag kang mag-alala. At bababa lang tayo mula rito eh. Makakarating na tayo sa ilog. Karugtong yun ang ilog sa dating lugar na tinitirhan natin noon. Talaga po? Kung ganun po, bilisan na po natin, tiya. Hindi ko na talaga kaya yung uhaw eh. Pagkarating namin sa baba ay agad akong tumakbo para makainom ng tubig. Hindi ko naramdaman ng tiyahin ko noon na sumunod. At ako naman, mabilis na kumuha ng tubig sa ilog gamit ang kamay at dinala ito sa bibig ko. Habang umiinom ako, naramdaman ko ang mahigpit na paghawak ni Tia Esther sa braso ko. Dahil naman sa pagtataka ay napatingin ako sa kanya at siya naman ay nakatingin sa harapan namin. At nang tingnan ko ang tinitingnan niya, napatili ako sa gulat nang makita ang lalaking naliligo roon. Nakatayo siya mismo sa harapan ko. Siguro'y 1.5 metro ang distansya namin at hanggang dibdib niya ang nasa tubig. Armenia, halika na! Bilisan mo na, Armenia! Ano ba? Umalis na tayo dito. Malapit nang magdilim mo. Opo, tiya. Tara na po, umalis na po tayo. Pemelina, ganyan na lang ba lagi mong gagawin? Sa tuwing nakikita mo ako, tatakbo ka pa palayo. Bakit hindi mo subukan magtanong kung bakit nga ba kita sinumpa? Teka nga sandali. Ano ang itinawag mo sa kanya? Pemelina? Armenia ang pangalan niya at hindi Pemelina. Armenia ang pangalan niya dahil yun yung binigay niyo. Pero siya pa rin si Pemelina. Huwag ka na pong magtanong sa kanya, tiya. Baka kung ano pang masabi niya at isaksak sa utak ko para mangyari yung hinihintay niya. Ayoko na pong may maalala na kahit ano. Ilang beses ko ba sasabihin sa na wala ka ng takas sa alaalang yun? Malapit ka na dun, Armenia. At sa oras na mangyari yun, isip, puso at pakiramdam mo, magiging Pemelina ka. Babalik na yung pagmamahal mo sa akin.
at paulit-ulit kita sasaktan bago patayin. Hindi mo magagawa yan. Dahil wala akong dapat maalala at maramdaman sa'yo. Dahil lalabanan talaga kita. Tandaan mo yan! Armenia, huwag ka nang makipag-usap dyan at umalis na lang tayo. Tara na! Tuluyan akong hinila ng tiyahin ko palayo sa kanya. Tumakbo pa kami noon at habang tumatakbo, hindi ko maiwasang mapalingon sa kanya at pinapanood niya pa rin ang paglayo namin. Sa pagpapatuloy namin sa paglalakbay, sa wakas ay nakamit ko na ang hiling ko at natuntun ko na ang lugar ng tatang ko. Pero pagdating namin roon, tinutukan kami ng itak ng mga manunugis na nakakita sa amin. Napasinghap ako sa takot, pero sinikap kong magpakilala bilang anak ni Carlito. At dahil doon, mas lalo nilang napatunayan na kami ay mga buyagan. Dinakip kami ng mga ito. Pinadapa sa lupa na parang mga mamamatay tao at pinatawag ang aking ama. Sandali po! Huwag niyo po saktan ang tiyahin ko! Tiya, pasensya ka na po. Nagkamali ako pero pangako makikiusap ako sa kanya. Ayos lang naman ako, Armenia. Huwag kang matakot at kumalma ka lang. Sandali lang mga manunugis. Hindi kami lalaban sa inyo. Mga buyagan kami, oo. Pero hindi na kami gumagawa ng masama. At anong ginagawa nyo dito, Esther? Isang patibong na naman ba dala mo sa lahi namin? Pilit kong inaangat ang mukha ko para makita ang mukha ng bagong dating na mama. Matalim ang mga titig niya sa amin na parang mga walang tiwala. Ngunit kilala niya ang tiyahin ko base sa pagbanggit nito ng pangalan niya. Hindi, Carlito. Nandito kami dahil yun ang gusto ng anak mo. Ano? Anong anak ko? Siya si Armenia, ang anak mo kay Indanya. Gusto ka niyang makita at makilala. Sana naman huwag mo siyang pagdamutan, Carlito. Maniwala ka, lumaki siyang mabuting bata. Hindi siya gumaya sa amin na nananakit ng kapwa-tao. Taliwas ang hilig niya sa mga buyagan at mas nangingibabaw sa kanya ang dugo ng lahi mo. At sinong hangal ang maniniwala sa'yo, Esther? Minsan nyo na ako niloko. Anong malay namin? Kung yung pagdala mo sa kanya dito, magkakaroon ng hindi magandang resulta. At bakit ikaw nandito at hindi yung ina niya? Wala na si Indanya, Carlito. Bata pa lang si Armenia nung namatay siya. Kaya nga, sana naman dahil ikaw na lang ang natitira niyang magulang, pagbigyan mo na sana siya. Pasensya ka na, Esther. Pero hindi ko kaya magbigay ng tiwala sa inyo. Pero sa pagkakataong ito, dahil kadugo ko yung dala mo, hindi namin kayo papatayin. Pero umalis kayo at huwag kayong magtangkang bumalik pa para guluhin ang lahi namin. O sige na, Pado. Pakawalan nyo na sila at isara yung bakod. Pero, teka lang po. Sandali lang po, Tatang. Teka, anong tawag mo sa akin? Huwag niyo naman po akong baliwalain. Kahit hindi niyo po mahal ang nanang ko, nandun pa rin po tayo sa katotohanan ng anak niyo pa rin ako. Kailangan ko po ng tulong niyo dahil nanganganib po ang buhay ko. Papatayin po ako ng sarot at ayoko mamatay, Tatang. Ano sabi mo? At bakit ka naman papatayin ng sarot? Dahil isinumpa niya po ako. At hindi ko po maintindihan yung dahilan niya. Basta ang alam ko lang po, sa oras na may maalala ako, papatayin niya ako. Kailangan niyo po akong tulungan, Tatang. Gusto ko po maging manunugis na katulad niyo. Nagsasabi ng totoo ang anak mo, Carlito. Hindi biro ang banta sa buhay niya, kaya maawa ka naman sa kanya. Sandali lang, Carlito. Bakit naman hindi mo pagbigyan ng batang yan? Tanggapin mo kung lumalapit siya sa'yo. Lumaki siya sa lugar ng mga buyagan ni Nang at hindi malabong katulad din siya nila. Kahit sa mga buyagan siya lumaki, nakikita ko naman sa tindig niya na lumaki siyang mabuti. Halika dito, Apo. Ako ang Lola Manya mo at ako ang nanay ng tatay mo.
Inang, sigurado ka po ba dyan? Ayoko na po kasing sumugal ng tiwala sa mga yan. Ayoko na maulit yung dati at baka sa pagkakataong ito, ikaw naman yung mabiktima nila. Huwag kang mag-alala. Dahil sigurado akong walang masamang intensyon ng batang ito. Halika dito, Ineng. Lumapit ka sa akin. Lumapit nga ako sa matandang babae na yon. Humawak ako sa kamay niyang inaabot niya sa akin. At nang magdaop ang mga palad namin, napasinghap ako nang biglang humigpit yon at nanginginig pa. Oh, teka, sandali. Inang, ano nangyari? Ayos ka lang po ba? Hindi maganda ang nakikita ko sa kanya, Carlito. Isang malagim na pangyayari at sobrang kahindik-hindik ito. Bakit ho, Inang? May gagawin po ba siya na hindi maganda? Aatake ho ba yung buyagan? Hindi, Carlito. Walang ganong magaganap. Ang nakikita ko ay ang nakaraan niya. Isang masakit na pangyayari at may sinasabi ang aswang. Isang sarot itong nakikita ko ngayon. Teka lang ho. Ano po ba ang nakikita ninyo? Hinanakit na babaunin niya sa kanyang paglaki. Diyos ko po, Carlito. Sa harapan niya, sa murang edad niya, nasaksihan niya ang pagkamatay ng kanyang ina. Ano bang kasalanan mo sa nilalang na ito, Apo? Ay, nako, Inang. Tama na nga po yan. Manghihina ka po lalo niyan sa kakasilip mo sa nakaraan. Itigil niyo na po yan. Pero anak mo siya, Carlito. Dapat lang alam mo tungkol sa nakaraan niya. At totoo ang sinasabi nila na lumaki siyang mabuting bata. Pero dala-dala niya ang hindi magandang alaala na yon. Nawalan siya ng ina dahil sa sarot. Kaya wag mong iparamdam sa kanya na wala rin siyang ama. Inang, mabuti pa bumalik na po tayo. Kung gusto mo silang tanggapin, ikaw pong bahala. Tara na ho, isara niyo yung bakod, Bado, ah. Masakit isipin na hindi ako tanggap ng sarili kong ama. Sumunod lang sa akin noon ang tiyahin ko. Medyo nakakatakot ang tingin sa amin ng mga tao roon. Pero tinibayan ko lang ang loob ko. Nakarating kami sa bahay ng lola manya ko. At katabi lang ito ng bahay ng tatang ko. May isang lalaking lumapit sa kanya at tila nagtanong tungkol sa akin. Hindi ko naman narinig ang sinabi niya, pero tumingin sa akin ang lalaki. Tila anak niya yon at mas matanda sa akin. May lumapit naman na dalagita at yumakap ito sa kanya. Hindi ko na napigilan ang luha ko noon. Nakita ko kasi na mahal niya ang mga anak niya sa asawa niya. At sa akin naman ay wala siyang pakialam. Halika na, iha. Pumasok ka na dito. At ay nako, wag mo nang pansinin yung ama mo. Dito ka sa akin dahil wala akong pakialam sa lahi mo. Kahit may lahi ka pang buyagan ay apo pa rin kita. At Esther, sige na, pumasok ka na rin dito sa loob. Maraming salamat po talaga, Lola Manya. Kitang-kita rin sa lola ko na yon na tuwang-tuwa siya sa akin. Marami siyang inalam tungkol sa buhay ko. Hindi na niya sinubukang silipin ang nakaraan ko. Nagkwento lang ako sa kanya sa kung paano ako lumaki. At yun nga, puro pagtakas lang ang ginagawa namin. Ay nako, Apo. Dito sa lugar na ito, walang aswang na nangahas umatake. At kung sino mang aswang na yan na nagbigay ng sumpa sa'yo, haharapin natin yan. Hindi mo kailangang matakot. At dito, kakampi mo ako palagi. Pero, Lola, talaga po bang masamang tao ang tingin sa akin ng tatang ko? Ay, ako. Intindihin mo na lang muna ang tatang mo. Ngayon lang yan. Basta't ipakita mo lang sa kanya na mabuti kang anak. Darating ang araw na lilingon rin siya sa'yo at ituturing ka rin niyang anak. Naging mabuting lola nga sa akin si Lola Manya. Binigyan niya rin kami ng maayos na tutulugan.
Kinabukasan naman, asikasong-asikaso naman niya ako. Pero pagsapit ng tanghali, ako na ang nag-asikaso sa kanya. Yun nga lang, sa kabila ng pagiging mabait niya sa akin, mailap naman ang mga taga-roon sa amin. Tia, ayos ka lang po ba? Parang ang lalim po ng iniisip niyo medyo mahirap patunayan ang sarili mo sa mga tao dito sa lugar nila, Armenia. Kung hindi lang talaga dahil sa kaligtasan mo, ayoko rito Maraming bawal puntahan. At dahil nga mangkukulam ako, isa na doon ang taniman ng luyang itim. Pasensya ka na po, Tia. Pinilit pa kasi kitang pumunta rito Ay, nako, pag ka nang humingi ng pasensya, dahil masaya akong ligtas ka ngayon. Mas naging kampante ako kahit papano. Pero, yun nga lang, tulad ng sabi ko, hindi ka talaga tanggap ng tatang mo. Akayanin mo ba yun? Na lagi mo siyang nakikita dito pero hindi ka naman niya pinapansin. Ayoko na lang mamilit, Tia. Kung ayaw niya po, edi wag na lang. Ang importante po, nakilala ko naman siya. Isang linggo pa ang nakalipas noon. Hindi pa rin ako binibigyan ng pansin ng tatang ko. Pero nagkaroon naman ako ng libangan kahit papano. At yun nga ay ang magtanim ng halamang gamot sa likuran ng bahay ni Lola Manya. Isang linggo ulit ang nakalipas. Lumago na nga ang mga ito. At dahil doon hindi ko na naalintana ang pambabaliwala sa akin ng tatang ko. Pero isang araw, nakita ko siyang nakahawak sa dibdib niya. Umuubo siya pero tuloy pa rin ang lakad niya. Na tila ba may pupuntahan. 6:00 ng hapon yon at mukhang aalis siya. Mabilis naman akong pumasok sa bahay at kumuha ng itak. At gano'n na rin ang pana. At saka ako humabol sa kanya. Hinintay ko munang makalabas kami at saka siya tinawag. Tatang! Oh, Armenia, ano ginagawa mo dito? At saka bakit may dala kang mga ganyan? Sasamahan po kita, tatang. Mangangaso po ba kayo? Marunong po ako niyan. Tutulungan po kita. Abay, teka nga, wag mo nga akong ngitian ng ganyan. At saka ayokong kasama ka sa pangangaso. Kaya bumalik ka na lang sa bahay ni Inang. Sige na. Bilis na, bago ba magdilim mo? Bakit hindi ka pa kumikilos dyan? Bumalik ka na sa bahay ni Inang Kako. Hindi ba't may aswang na gustong pumatay sa'yo? Wala pa naman po akong naaalala At yun po yung gustong mangyari ng aswang. Kaya nga po habang hindi pa yun nangyayari, sasamahan na po muna kita. Baka po kasi pagkasunod ng mga araw o linggo o di kaya buwan, hindi ko na magagawa yun Abay, wala naman akong pakialam kung magagawa mo yun o hindi. At para malaman mo, sukdulan hanggang langit ang galit ko sa angkan mo sa ginawa nila sa akin. At dahil dyan sa nanang mo, nagawa kong pagtaksilan ng pamilya ko. Ang masaklap ka nabuo ka pa. Dahil kitang-kita ko ang ebidensya na kahayupan na ginawa nila noon. Kaya ayaw kita makasama dito Bumalik ka na doon. Nang tumalikod siya ay tumulo naman ang luha ko. Tagos kasi sa puso ang sakit ng mga sinabi niya. Kulang na lang sabihin niyang lason ako sa buhay niya. Hindi nga ako sumunod sa kanya dahil ayokong makarinig ng masasamang salita. Pero napapansin kong pumapalit na talaga ang buwan sa araw. Kaya sinundan ko ulit ang tatay ko. Ang rason ko kasi noon, hindi pa naman ako papatayin ng aswang dahil wala pa naman akong naaalala. Pero tila napansin niya akong nakasunod sa kanya kaya huminto siya. Tumingala siya sa papadilim na kalangitan at tumingin sa kinaroroonan ko. Pero nagtatago ako. Alam ko nakasunod ka sa akin, kaya lumabas ka na dyan. Pasensya na po, tatang. Malapit na po kasing maggabi Baka po mapahama ka. Abay, sa tingin mo kaya mo ako iligtas sa oras na mangyari yon? At saka sasabihin ko sa iyo sanay ako lumabas sa lugar na ito. Alam ko kung paano protektahin yung sarili ko. At ikaw, hindi ko nakikita sa iyo na kaya mong lumaban. Pero kahit na po, tatang,
Kaya po kitang protektahan. Wag mo akong tatawagin tatanga. Ayoko marinigan mula sa'yo. Oo, sige po. Hindi na po kita tatawaging tatang. Mabuti kung ganon. At umuwi ka na kung ayaw mo mamatay. Sa oras na may mangyaring masama sa'yo dito, hindi kita ipagtatanggol kaya umalis ka na. Umuwi ka na lang kay Inang. Oo, sige po, tatang. Abay, nangaasar ka ba? Sabi ko sa'yo, huwag mo akong tawaging tatang Kahit naman po tawagin kitang tatang o hindi, anak niyo pa rin po ako Galing pa rin po ako sa inyo, kaya wala po kayong magagawa kung ama ang tingin ko sa inyo, tatang. Nasa ganun kaming pag-uusap nang biglang nakarinig kami ng angil ng mabangis na hayop. Dahil doon ay pareho kaming umalerto. Mabilis na nagbunot ng itak ang tatang ko. At ako naman, mabilis na naghanda ng palaso. Oh, nakita mo na? Ito na nga ba yung sinasabi ko sa'yong hindi ka pwede dito sa labas? Ito rin naman po yung sinasabi ko sa inyo na hindi kayo pwede mag-isa dito sa labas Inabangan namin ang angil na yon na lumalapit. Hindi ko alam kung ang aswang ba na bubungad sa harapan namin ay ibang aswang o ang sarut mismo. Kapag ibang aswang kasi, medyo kampante ang loob ko. Dahil sa palagay ko mas madali siyang matalo kumpara sa sarut na namuhay na ng mahabang panahon. Pero tulad ng kinakatakutan ko, isang sarut nga ang naaaninag ko sa dilim. Nagkita tayo muli, Permelina. Wala pa ako naaalala. Naatat ka na ba? At kahit anong gawin mo, pipigilan ko ang sarili kong maaalala. Aba, sa pananalita mo, mukhang alam mo na yung ibig ko sabihin Naintindihan mo na ba na meron kang nakaraang buhay, Permelina? Sinabi nang hindi ako si Pemelina. Armenia ang pangalan ko at yun lang ang pagkatao ko. Wala nang iba. Pues, sa pagkakaalam ko, hindi Armenia ang pangalan mo kundi Permelina. Manahimik ka. Wala akong naaalang ganon. At imposible ang sinasabi mo. Dahil ang patay na ay patay na. At hindi na yung babalik pa. Ako at si Pemelina magkaiba yon. Nagkakamali ka! Ikaw at si Permelina ay isa. Pinatay mo ang magulang ko noon. At sa pagkakataong ito, gaganti ako sa'yo! At hindi kita hahayaang saktan mo ang tatang ko! Hindi ako natatakot sa'yo, aswang! Sige, gawin mo ang gusto mo! At makikita mo ang mangyayari! Teka! Ano yung suot mo? Bakit parang dati ko nang nakita yan? Yan ang asa Krusty! Ito ang agimat ng pinakamagiting na manunugis ng mga ninuno namin. At ang agimat na ito, ang tumalo sa ang kanyang mga sarot ayon sa kasaysayan. Sa palagay ko, ikaw na lang yung nag-iisang natira. At sigurado ako nararamdaman mo ang lakas ng enerhiya ng bagay na ito. Wala akong pakialam sa bagay na yan. Kahit sabihin mo pang matagal na sa iyan, malinaw naman na hindi na yan gumagana sa iyo. Inatake niya ang tatay ko at talagang masasaktan niya ito kaya mabilis kong hinawakan ang agimat na yon. Kasabay ng pagbaon ng kuko ng aswang sa balikat ko. Naku, sa tatang ko yun tumama. Dibdib sana niya ang tinamaan. At dahil bumaon sa balikat ko ang mga kuko niya, napasigaw ang tatay ko sa pag-aalala at agad niya akong inalalayan para hindi matumba. Pero napansin ko na parang nahihirapan ng aswang na huminga at ang agimat na hawak ko umiinit sa kamay ko. Parang nakakaramdam pa ako ng kakaibang lakas. Kaya imbis na matumba, nanatili akong nakatayo at inalis ang kuko ng aswang mula sa mga sugat ko. Teka, ano nangyari? Bakit ang lakas mo? Dahil hindi na ako papayag na patayin mo rin ang natitira kong magulang. At mag-ingat ka, aswang! Ngayong may nadiskubre na akong ganitong panlaban sa'yo, hindi na ako natatakot harapin ka sa oras na may maaalala na ako! Hindi pa tayo tapos, Permelina! Darating yung araw na mapapatay din kita! Mabilis na siyang umalis noon. Napabitaw ako sa agimat na suot ng aking ama at doon ko naramdaman ang panghihina. Inalalayan niya ang katawan kong nawawalan na ng lakas at sumabay siya sa akin sa pag-upo sa lupa. Armenia, kaya mo yan.
Uuwi tayo sa bahay, kumapit ka lang. Sa balikat lang yan. Kaya mo yan. Tatang! Oo, nandito lang ako. Iuwi kita. Basta kumapit ka lang. Ramdam na ramdam ko noon ang pag-aalala niya sa akin. Pero hindi ko na narinig ang mga kasunod niyang sinabi. At ang kasunod na nangyari, naguguluhan na ako. Napunta ako sa isang panaginip. Nasa ibang lugar ako. Ibang panahon at nasa sitwasyon akong punong-puno ng dugo sa katawan. At sa pagkakataong yon, kilala ko ang sarili ko bilang si Pemelina. Fadwal! Fadwal, may sasabihin ako! Fadwal! Hayop ka, Pemelina. Minahal kita ng higit pa sa buhay ko. Pero bakit itong ginawa mo sa akin? Ano ginawa mo? Bakit mo ko sinaksak ng sandata mo? Pinatay mo yung pamilya ko. Pinatay mo yung magulang ko sa mismong harapan ko. Pinatay mo ang lahat na mahalaga sa akin, Pemelina. Kaya nararapat lang sa'yo. Patayin ka ng taong minamahal mo! Hindi mo alam ang sinasabi mo. Bakit ka nagpapadalos-dalos? Mahal na mahal kita, Pemelina. Pero hindi makatarungan ang ginawa mo sa pamilya ko. Kung sana nagsabi ka na may gumawa ng ganyan sa'yo, natulungan na sana kita. Pero hindi mo sinabi. Tinago mo yan sa akin. Kaya ngayon, nasa ganito sitwasyon tayo na pinapatay kita at kasalanan mo to. Paunti-unti ay nararamdaman ko ang paglabas ng bato mula sa bibig ko. Sinalo ito ng nanginginig kong kamay at dahan-dahang tumingin sa kanya. At hindi siya naging handa sa ginawa ko. Bumulong ako sa hangin at binigyan siya ng sakit sa tiyan. Bumuka ang kanyang mga bibig sa pagdaing at mabilis kong nilagay sa bunganga niya ang bato ng aswang. Hindi, Pemelina. Hindi mo pwede ipasa sa akin to. Hindi, Fadwal. Ikaw ang magtanga ng bato na yan sa katawan mo. Iyan ang parusang iiwan ko sa'yo. Hayop ka. Bakit mo ginagawa sa akin to? Isinusumpa ko sa sakras na itong pag-aari mo, Fadwal. Mananatili kang habang buhay na aswang. Hindi ka tatanda at hindi ka mamamatay. At sa ikapitong henerasyon ng aking pamilya, magbabalik ako at muli kitang haharapin. Babalik ang alaala ko sa oras na mahawakan kong muli ang sakras na to. Yun ang huling eksenang nakita ko sa panaginip ko. At nang magising ako, naabutan ko ang sarili kong hinihingal at naririnig ko ang boses ni Tia Esther na ginigising ako. Armenia! Armenia, gumising ka! Nananaginip ka! Tia? Nasaan ako? Nandito ka sa bahay ng Lola Manya mo. Dinala ka ng tatang mo dito na duguan. Inatake daw kayo ng aswang at ang laki ng sugat mo sa balikat. Aray, oo nga no. Naalala ko nga po, Tia. Nakaharap namin yung sarut. Bakit ka ba kasi lumabas? Alam mo namang hindi ka ligtas sa labas. Dahil ba umaasa ka pa rin na bibigyan ka ng pansin ng tatay mo? Kaya mo ba siya sinundan? Oo po, Tia. Pero kung hindi ko po ginawa yon, hindi kami magtatagpo ng sakras. Ano ka mo? Sakras? Ano bang pinagsasasabi mo? Nasaan po si Tatang, Tia? Gusto ko po siyang makausap. Mahina ka pa, Armenia. Masyadong malaki ang sugat mo. Masasaktan ka niyan. Kanina'y lumabas ka dahil gusto mong makasama ang tatang mo kahit ayaw niya sa'yo. Ngayon naman na mahina ka pa, gusto mo pa rin siyang makita. Bakit ba hindi mo na lang tanggapin na ayaw niya sa'yo? Pero hindi ako nakinig sa kanya. Tumayo pa rin ako sa kabila ng pananakit ng sugat ko. Lumabas ako ng kwarto at sinalubong ako ng lola ko. Tulad ng tiyahin ko ay sinabihan niya rin ako. Oh, Armenia, apo. Bakit ka ba lumabas mahina ka pa? Sandali. Saan ka ba kasi pupunta? Gabi na, huwag ka munang lumabas. Bukas na lang yan kung ano man yan. Gusto ko pong makausap ang tatang ko, Lola.
Ang tatang mo? Sandali lang naman. Huwag ka nang lumabas. Ako na ang tatawag sa kanya at dito ka na lang. Pero dire-diretso lang akong lumabas noon at pumunta sa bahay ng tatang ko. Kumatok ako sa pintuan nila at nang bumukas ito, ang dalagitan niyang anak ang bumungad sa akin. Tulad ng inaasahan ko ay walang emosyon ang mukha nitong nakatingin sa akin. Pero tinanong ko pa rin siya tungkol sa tatang namin. Tinawag naman niya ito at hindi nagtagal ay lumabas din si tatang. Harbenya, ano bang ginagawa mo dito? Hindi ba dapat nagpapahinga ka na? Ang sakras po ni Fadwal, tatang. Pwede ko po ba yung mahiram? Sakras ni Padwal? Abay, paano mo nalaman na sakras ni Padwal ang tawag sa agimat na ito? Kasi ho, tatang, napanaginipan ko po siya. Yan po ang agimat niyang may kakaibang kakayahan at tumalo sa angka ng mga sarot. Nung unang panahon po yun. At yun po yung kauna-unahang pagsanib puwersa ng mga buyagan at manunugis. Ilang ninuno ko na yung nagpasa-pasa na agimat na ito. Pero ni isa sa kanila, hindi na pagana itong bagay na ito. Tulad na nangyari sa'yo kanina. Siguro nga, kaya nakatakdang maging anak kita dahil para talaga sa'yo yung agimat na ito. Kung ganon, pinapasa ko na sa'yo ang bagay na ito. At mula ngayon, ikaw na yung magiging bago niyang tagapangalaga. Maraming salamat po, tatang. Huwag po kayong mag-alala. Iingatan ko po ang agimat na to. Walang aluman, anak. Napatitig ako sa kanya nang marinig ang salitang yon. Hindi ko mapigilan ang sarili kong yakapin siya. At gumanti rin naman siya ng yakap sa akin. Lumabas ang anak niyang panganay at kuya namin yon. Ngumiti siya sa akin at mahinang tumango na para bang sinasabi niya rin na masaya siya sa nakikita niya. At dahil nasa akin na ng tuluyan ng sakras ni Fadwal, naging malinaw na sa akin ang nakaraan. Naalala ko ang lahat na parang kahapon lang yun nangyari. Kinabukasan noon, nakaupo lang ako sa ilalim ng puno at nag-iisip ng planong gagawin. Pero biglang lumapit sa akin si Lola Manya. Armenia, apo, pwede ba kitang makausap? Oo naman po, Lola Manya. Ano po ba yung pag-uusapan natin? Nabanggit mo kasi kagabi sa iyong ama ang tungkol sa panahon ng 19 na siglo. Alam mo bang masyado nang matagal ang panahong yon? Pero buhay pa rin ang sakras ni Fadwal. Ang pangalan niya talagang pinapasa-pasa sa bawat henerasyon dahil nga sa agimat na yon. Pero ang kwento niya ni isa sa henerasyong ito, wala nang may nakakaalam. May gusto ko po bang malaman, Lola Manya? Ayos lang po. Handa po akong isilaysay sa iyo ang lahat. Ibig sabihin ba niyan meron ka na ngang naaalala? At ang banta sa buhay mo ay nalalapit na ba? Hindi po ako papayag, Lola. Na sa ikalawang pagkakataon papatayin niya ulit ako. Yun po ang rason kung bakit kinuha ko ang sakras niya mula kay tatang. Ano ba ang ibig mong sabihin? Napapatayin ka ulit niya sa ikalawang pagkakataon? Hindi ba't ang sarot ang nagbanta na papatayin ka niya sa oras na may maalala ka tungkol sa buhay mo noon? Hindi ko kasi alam kung kaya kong silipin ang buhay ng mga ninuno natin na nangyari nung panahon pa ng 19 na siglo. Kaya pasensya ka na, apo, kung ako na itong lola mo pero ako pa ang nagtatanong sa'yo. Ngumiti lamang ako at naisipang ikwento na rin ang nangyari nung nakaraang buhay ko. Dinetali ko sa kanya ang lahat at nagulat siya nang malaman na si Fadwal na kinikilala nilang pinakamagiting na manunugis nilang ninuno ay buhay pa rin hanggang ngayon at isang sarot. Napahawak na lamang siya sa dibdib at nagkwento rin tungkol sa napagdaanan ng lahing manunugis at albularyo. Ayon sa kanya, nung panahon ng kabataan niya, naminsala daw ang sarot sa mga albularyo at manunugis. Marami daw pinatay ang sarot na yon, pero hindi ako naniniwala na si Fadwal ang gumawa nun. Dahil tulad ko, kahit nasa katauhan niya ang pagiging aswang, hindi siya papatay ng dati niyang kalahi.
Yon ang dahilan kung bakit pagsapit ng hapon, umalis ako. Hindi ako nagpaalam sa kahit kanino. Pumunta lang ako sa ilog kung saan kami unang nagkakilala. Naroon pa rin ang malaking bato na noong panahon ko bilang Pemelina. Tinatawag itong sarong bato. Doon ako tumayo at pinapanood ang pag-agaw ng buwan sa araw. At tulad ng inaasahan ko ay dumating siya. Oh, mukhang bumalik na yung alaala mo, Pemelina. Nandito ka na sa paborito mong bato nung panahon mo. Oo, at ikapitong bilang ng henerasyon mula sa henerasyon natin. Itong batong to nandito pa rin. Parang alaala lang, di ba? Na kahit ilang taon man ang lumipas, buhay na buhay pa rin. Oo nga eh. Parang masakit na alaala na matapos kita mahalin ng buong buo, pinarusahan mo ko. Akala ko kakampi kita, Pemelina. Binigyan mo ko ng sumpa na habang buhay kong dadalahin. Ginawa mo ko aswang. At ngayon na bumalik ka na, ikaw naman yung manood kung paano ko ubusin yung pamilya mo. Dati mo silang kalahi, Fadwal. Ang pamilya kong papatayin mo para saktan ako ay dating paghihiganti sa akin. Mag-isip ka nga ng maigi. Dati kang manunugis at manunugis rin ang tatay ko. At tingnan mo kung sino na ngayon ang kinikilala ng sakras mo. Hayop ka talaga, Pemelina. Sinadya mo to, di ba? Sinadya mo mabuhay bilang sunod sa anay ko. At ginawa mo sarili mo bilang tagapagmana ko. Bakit ka ganyan? Hindi na to kasama sa sumpa ko, Fadwal. Hindi na ako may pakana nito kundi ang tadhana na. Kasalanan mo kasi to dahil nagpadalos-dalos ka noon pa. Kaya humantong tayo sa sitwasyon na to. Na ako naging kabilang na sa mga apo mo. Sa pagkakataong yon ay nakababa na ako sa bato at nakaharap na sa kanya. Rumagasa ang mga luha niya. Sa katotohanang nananalaytay na ang mga dugo niya sa mga ugat ko. Kusaring tumulo ang mga luha ko noon habang pinagmamasdan siya sa ganong sitwasyon. Hindi kita ginawang ganyan para parusahan ka, Fadwal. Sadyang hindi mo lang ako binigyan ng pagkakataon na magsalita. Sinaksak mo ako agad, kaya wala akong magagawa kundi gawin yon. At nangakong babalik para lang masabi ko sa iyo kung ano talaga ang totoo. Ano mo pinagsasabi mo? Totoo na ano ba? Na hindi ako ang pumatay sa pamilya mo kundi si Aulan. Ginawa niya akong aswang para pagbintangan mo. Sinakto niya sa kabilugan ng buwan na hindi ko makontrol ang sarili ko at umatake siya sa inyo. Ginawa niyang saksi ka sa pagpapalit ko ng anyo. Pero hindi ako ang pumatay sa kanila. Bakit ko naman gagawin yun kung mahal ko naman sila? Pero, si Aulan? Paano si Aulan? Si Aulan yung tumulong sa akin para makabago na akong muli. Oo, Fadwal. Ginawa niya yan sa'yo para bilugin ang ulo mo at para manatili ka lang sa iisang panig. Paulit-ulit siyang nanalo sa plano niya. At ikaw, nanatili niya katawa-tawang laruan sa loob ng maraming taon. At sa ating dalawa, ikaw ang nagkamali. Ikaw ang may kasalanan sa akin. At ako dapat ang maghihiganti sa'yo. Pero hindi kita sasaktan, Fadwal. Kasi sapat na ang sakit na malaman mong buntis ako nung pinatay mo. Ano? Buntis ka noon? Pemelina! Pemelina, sandali lang! Sandali lang, Pemelina! Hindi na ako si Pemelina, Fadwal. Tingnan mo ko na maigi. Ako si Armenia. At isa na ako sa nagmula sa lahi mo. Kadugo mo na ako ngayon. At magsisi ka na dahil kasalanan mo to. Umalis ako noon na hindi niya sinasaktan. Sa wakas nasabi ko na sa kanya ang katotohanan ng dapat noon ko pa nasabi. At habang naglalakad ako pa uwi, biglang nakarinig ako ng malakas na angil ng mabangis na hayop. Naging alerto na ako at dahil bumalik na ang memorya ko, bumalik rin ang kaalaman ko. At hindi nagtagal, lumabas na sa matataas na damo ang sarut na kilalang kilala ko. Siya ang sarut na pumatay sa nanay ko na nagpanggap na Fadwal. Siya rin ang sarut na umatake sa amin ng tatang ko. Tumigil ka na sa panlilinlang mo, Aulan! Hindi na uubra sa akin ang pagpapanggap mo bilang Fadwal! Ikaw ang pumatay sa nanang ko! Ikaw ang umatake sa amin ng tatang ko! Gusto mo kaming pag-awayan pero hindi ka magtatagumpay ngayon! Magbabayad kayo sa lahat ng ginawa niyo sa lahi ko! Mga lahing manunugis, albularyo, at ang mga lahing buyagan! Uubusin ko kayo lahat! Hayop ka, Aulan!
Niloko mo kung hayop ka! Pabilina! Umalis ka na! Balaan mo ang mga manunugis at buyagan! Magsanib puwersa kayo laban sa aswang na ito at sa mga bago niya alagad! Sinisigaw niya ang mga salitang yon habang tumatakbo papunta sa aswang. At sa ere ay nagpalit na siya ng anyo. Sarut laban sa sarut ang naging labanan nila. At ako naman, sinunod na lang ang sinabi niya. Mabilis akong umuwi sa amin at alam kong pinipigilan niya si Aulan na sundan ako. Si Aulan ay ang bagong aswang nung panahon namin. Ngunit prinsipe siya ng mga sarut kaya hindi na nakakapagtaka kung hanggang ngayon, buhay pa rin siya at hindi tumatanda. Wala siyang pinagkaiba sa kanyang ama na hindi rin tumatanda noon. Pagkarating ko sa kuta ng mga manunugis at albularyo, agad kong sinabi sa lola manya ko na lulusob ang mga sarut at ang impormasyon ay nagmula sa ninuno nilang si Fadwal. Agad na naniwala ang lola ko, maging ang tatang ko. Mukhang ito na ang sinasabi sa pangitain ko na mauulit ang nangyari sa nakaraan. Ang muling pagsasanib pwersa ng dalawang lahi laban sa mga aswang. Kung ganon, kailangan ko nang ihanda ang mga buyagan. Marami sa lahi namin ang pinatay noon ng sarot na yon. Magtutulong-tulong ulit tayo para matapos ang mga nilalang na yon. Sasamahan po kita, tiya. Hindi na, Armenia. Dito ka na lang. Hindi ka ligtas sa labas. Teka sandali, may paparating. Kumukulo yung langis sa loob ng bahay. Ako na po ang haharap sa kanila, tatang. Umiinit din po ang kwintas ko. Iibig sabihin, si Fadwal po yun. Nang tumakbo ako papunta sa kuta ay si Fadwal nga ang naroon. At marami siyang sugat. Mabilis ko siyang tinulungan noon at tulad ng inaasahan, nakasunod sa akin ng ibang manunugis. Nakita ng mga ito si Fadwal na isa-isa rin silang tinapunan ng tingin. Ang mga kalahi ko, hindi ko akalain muli ako aapak dito. Ikaw nga ba si Nunong Fadwal? Diyos ko po, kung ikaw nga yan, totoo ngang hindi ka tumatanda. Inang, marami siyang sugat. Ilayon niyo muna yung mga pangontra. Mas lalo siya nanghihina. Nunong Fadwal, kinagagalak ka namin makilala. Pasensya ka na at hindi namin alam na buhay ka pa pala. Maraming salamat sa pagtanggap sa akin, mga mahal kong kalahi. Ngayon, kailangan natin maganda sa muling pagsalaki ni Aulan. Hiingin na siya ng tulong mula sa mga kauri niya para ubusin tayong lahat. Sa ngayon, nagpapahilom pa lang siya ng mga sugat. Pero oras na bumalik yung lakas niya, hindi na siya magdadalawang isip na sumalakay. Dahil sa pagkakataong ito, hindi na siya makikinig sa akin dahil magkalaban na ulit kami. Dahil sa sinabi niya ay agad na umalis noon ang tiyahin ko. Sinamahan lang siya noon ng 5 manunugis at nagdala lang sila ng mga kabayo. Si Fadwal naman noon, inalagaan lang namin sa bahay ni Lola. Talagang binigyan siya ng atensyon ng mga tao sa lugar namin. Nag-alay ang mga ito ng sariwang dugo ng mga alagang hayop para mabilis manumbalik ang lakas niya. Maraming salamat. Hindi magtatagal, mag-iilom na ako. Nunong Fadwal, masaya kami na bumalik ka sa amin. Maraming mga taga rito na gustong makinig ng kwento mo. Sigurado ako, sa loob ng mahabang panahong nabubuhay nasaksihan mo ang mga nangyayari sa bawat henerasyon. May mga kwento rin na nagkaroon sila ng aswang nakakampi noon. Ikaw ba yun? Oo. Kasi hindi nawawala yung pagmamahal ko sa kalahi ko. Pinoprotektahan ko kayo sa paraang kaya ko laban sa ibang aswang. Pero simula na maging aswang ako, ngayon lang din ako nakaapak sa lugar na ito. Kung saan ako pinanganak noon. Dati kuweba pa lang ito, pero ngayon, ang laki na talaga ng pinagbago. Hindi na to kuweba. Dahil ang kuweba ay nasa baba lang, Nunong, at natakpan na ito ng lupa. Wala na po ang kuweba. Ganun ba? Pero marami nakaimbak na sandata sa loob ng kuweba na yun. Nung muntik na maubos yung lahi natin. Ang mga natitiran tulad nyo noon, nagtago na sandata sa loob ng kuweba. Tinago namin yon bago kami nakisanib puwersa sa ibang grupo ng mga albularyo at manunugis.
Abay, ibig sabihin pala, kaya dumadami na kami ulit ngayon dahil sumanib kayo sa ibang grupo. At ito na yun ngayon? Oo, tama ka. Ganun na nga yun nangyari. Kaya Pemelina, makinig ka sa akin. At itatama ko lang yung sinasabi mo. Hindi kita apo. Dahil sigurado ako mas lamang yung dugong nananalaytay sa'yo sa kabilang lahi ng albularyo. At wala yun sa lahi ko. Pero ninunoy niyo pa rin ako. Dahil patuloy niyong pinapasa sa bawat henerasyon yung sakras ko. Para sa akin ay walang kasiguraduhan kung apo ba niya ako o hindi. Ang alam ko lang sa pagkakataon na yon, kung bumalik ako bilang Pemelina, nanumbalik rin ang pagmamahal ko sa kanya. Sa gabing yon ay malaya siyang nakapagpahinga at mabuti na lang ay hindi bumalik si Aulan. Kinabukasan naman, wala na ang mga sugat niya. At kinalkal nga namin ang nasabing kuweba. At doon natuklasan ang iba't ibang uri ng sandata. May mga punyal ring gawa sa pilak at may isa ring sandata na kilalang kilala ko. Oh, ito yung sandatang pumatay sa akin, di ba, Fadwal? Nakalain mo nga naman, no? Nakita ko ulit to. Oo, Pemelina. Sinama ko yan dyan. At huwag ka mag-alala. Hindi na yan babaon ulit sa katawan mo. Hindi na mauulit yung pagkakamali ko noon. Pemelina, patawarin mo ako ha. Nagpadalos-dalos ako sa galit. Kung alam ko lang na... Kalimutan mo na yon, Fadwal. Tapos na yon. Ang problema natin ngayon, yun ang dapat nating harapin. Pagsapit naman ng hapon ay dumating ang lahing buyagan. Nung una ay nag-aalinlangan pa ang bawat panig. Dahil nga dati silang magkakaaway. Pero sa tulong ni Lola at ni Tatang, nagkasundo rin ang lahat. Nagtulong-tulong ang mga buyaga noon na orasyonan ng kakaibang epektong dasal ang mga sandata laban sa aswang. At kinagabihan, tulad ng aming paghihintay ay bumalik si Aulan. Nandiyan na siya, Pemelina. Nararamdaman ko na. Mga kasama, maganda kayo! Hindi siya pwedeng manalo sa pagkakataong ito. Ngunit dahil marami na siyang dugo na inom, asahan niyong mas malakas siya ngayon. Huwag kang mag-alala, Fadwal. Sisikapin ang bawat isa na mabuhay. Pumwesto na ang bawat isa noon, ngunit ang nakakagulat lang. Ang inaasahan naming mga malalaking aswang ang aatake. Pero biglang mga maliliit na hayop itong palusot-lusot kung saan. At inaatake nito ang mga tao. Mga kasama! Ang mga umatraka, mag-ingat kayo! Delikado yung mga yan! Hindi ko akalain na ito pala ang hukbong kasama na sa pagsalakay. Patayin niyo ang mga yan! Pero yung mga bata, posibleng mabiktima sila. Lumulusot lang kasi sila kung saan. Mga buyagan, kailangan nating mapahina ang mga nilalang na ito. Masyado silang marami at mahihirapan tayong lahat. Napalaban kami sa mga halimaw na dagang yon. Inuna ko na lang munang protektahan ng mga bata at ang mga mahihina. Marami naman kaming nagtulong at halos sabay-sabay na umuusal ng mga salita ang mga buyagan. At ang mga may matataas na kakayahan, inusala ng kulam ang mga sumugod na aswang. At kasalukuyan na itong hinaharap ni Fadwal sa sarot na anyo. Kaya ko to! Kailangan kong mailabas yung kakayahan ng isang buyagan. Pero Armenia, wala ka pa sa tamang edad. Huwag mong pipilitin ang sarili mo. Pero tiya, isa ako sa pinakamalakas na buyagan ng panahon ko. At ilalabas ko yun ngayon. Agad akong umusal sa hangin ng engkantasyon na kabisado ko na noon pa. Habang inuusal ko yun, unti-unting lumalakas ang hangin. Nagiging bayolente ito kalaunan at ramdam ko ang pagbabalik ng kakayahan kong yun sa akin. Dahil doon ay natulungan ko ang mga buyagan na pahinain ang mga maliliit na nilalang na yon. At sila ang tinatawag na umatraka. Mga mahinang nilalang! Hindi niyo ako makakaya! Sige mga umataka! Ubusin sila! Sumugod kayo lahat! Muli siyang inatake ni Fadwal. Pero sa nakikita ko ay mas malakas pa siya kay Fadwal. Kaya si Aulan ang pinuntirya ko ng aking bulong. Talagang malakas siya. Parang ama niya lang noon na hirap kaming patumbahin. Tumatalab ang sakit na binibigay ko sa kanya.
Pero kayang-kaya niya itong indahin at nagagawa pa niyang ilang paso si Fadwal. Hanggang sa manghina ito at inihagis pa niya ito sa malayo. Fadwal! Hayop ka talaga, Aulan! Mahina siya, Pemelina. Dahil hindi siya umiinom ng dugo ng tao na kahit anong turo ko sa kanya noon, hindi niya ginagawa. Yan yung rason kung bakit wala siyang laban sa akin at kung bakit kayo mga buyagan at mga albularyo, hindi niya ako mapapatumba. Kahit magsanib puwersa ba kayo, walang tatalab sa akin ng mga pangontra niyo. Mauulit lang ang nakaraan na iilan lang ang mga matitira sa inyo. Pero sa pagkakataong ito, uubusin ko na kayo! Nang inatake siya ng mga buyagan at mga manunugis ng sabay, hinagis niya lang ang mga ito kung saan-saan. Ako naman, mabilis na lumapit kay Fadwal at hinubad ko ang kwintas. Armenia, anong ginagawa mo? Kontra sa akin yung saklas na yan. Hindi to matatawag na saklas si Fadwal kung kontra to sa'yo. Kaya bumangon ka dyan. Hindi ka pwedeng maging mahina, Fadwal. Uubusin niya ang lahi natin. Teka, huwag mo isuot sa akin yan. Ang inat! Pero pinilit ko yung isuot sa kanya. Sinugatan ko ang palad ko at inihawak sa agimat na yon. Umusal ako ng orasyon na makakapagbigay sa kanya ng lakas at permiso na rin na babalik sa kanya ang sakras. Nung una ay tikom ang bibig niya sa dugong tumutulo mula sa sugat ko. Pero piniga ko ang bibig niya at dun niya natikman ang dugong ko. Kitang-kita ko ang pagkauhaw niya sa dugo ng tao at patuloy niyang nilunok ang pinapatulo ko hanggang sa nilapat ko sa dibdib niya ang kwintas. At doon ay hindi na siya natatablan ng init nito. Matapos niyang makainom ng dugo ko, nanumbalik ang lakas niya. Muli siyang nagpalit ng anyo at mabilis na sinugod si Aulan. Ano nangyayari? Bakit biglang lumakas ka? At saka, ano yung suot mo? Paano nangyari suot mo sa saklas na yan? Pero imbis na sagutin ang mga tanong niya, mas nilampaso siya ni Fadwal. Sinabayan pa ito ng mga usal ng mga buyagan. At sa ganoong paraan, mas natatalo na ni Fadwal si Aulan. Hanggang sa pinilit niyang paghiwalayin ang ulo nito sa katawan at itinaas ito sa ere. Natalo niya si Rod! Natalo si Nunong Fadwal! Fadwal? Kumusta ka na? Ayos ka lang ba? Hindi, Armenia. Nagugutom ako pero nahihirapan ako uminom ng dugo ng hayop. Pinatikim mo kasi ako ng dugo mo. Kaya tutuloy ako. Hinahanap-hanap ko yung tamis. Di, eto. Agatin mo ako. Eto, kumagat ka sa leeg ko. Lumapit ako sa kanya upang pagbigyan ng hinihingi ng sikmura niya. Ang buong akala ko, kakagatin nga niya ako. Pero dampilang ng labi ang ginawa niya sa leeg ko. Ayokong saktan ka ulit, Armenia. Kaya kong tiisin yung gutom na ito, tulad ng dati. Hindi ko kailangan ng dugo mo. Baldado na yung leg mo sa kakasakal ko. Kakagatin ko pa ba yan? Tama na yung pananakit na ginagawa ko ng paulit-ulit sa iyo noon. Pero, teka, bakit mo naman ako hinalikan? Oh, bakit? Masama ba na halikan kita? Oo, kasi di ba lolo kita? Masama talaga yun. Ito naman talaga si Armenio. Sabi na hindi kita apo eh. Para sa akin, isang napakagandang kasaysayan ang naikwento sa akin ng lola ko tungkol sa tiyahin niyang si Lola Armenia. Naging maingat raw noon si Fadwal at Armenia sa kanilang relasyon. At dahil nga sa isiping baka magkadugo sila, hindi rin sila nagkaroon ng anak. Dahil na rin sa pagkaaswang ni Fadwal. At ang imahe na nakaukit sa kahoy na naabutan ko noon, si Fadwal, nasaan yung sarot at may suot pang agimat. Hindi ko alam kung totoo ba talagang nangyari ang reincarnation ni Pemelina kay Armenia. Pero maraming nagsasabi na mga matatandang naabutan pa si Lola Armenia. Nakamukha ko raw talaga siya. Yon ang rason kung bakit ako nagkaroon ng interes noon na malaman ang kwento niya.
At hindi ko akalain na ganun pala yon. Hanggang dito na lamang po ang kasaysayan ng mga ninuno ko, Miss Clar at Sir Jay. Muli ay maraming salamat po sa pag-ere nito. At more power po sa mga channels ninyo.